Welcome kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. And I'm John. So, tara podcast nga, di ba? Travel and Real Adulting. So, travel episode tayo ngayon dahil nandito pa rin tayo as of recording of this video sa Ho Chi Minh, Vietnam. Yay! This is our first time here in Ho Chi Minh, Vietnam, guys. So, kaya nakita nyo, no, medyo iba na naman ang ating setup for this episode. Kasi nga, nasa ibang lugar na naman kami. And good thing, naisip mo to ikaw nag-isip nito nun. Naalala ko lang. Gawin nating mobile yung setup ng ating podcast. Kasi nga nagta-travel tayo So, ginawa natin is, ito, naka-wireless mic lang tayo, tapos isang camera lang dyan. Mabilisang setup. Very mobile. So, kaya naisasama natin yung Tara Podcast kung saan-saan tayo nagsushoot at nagta-travel. Kumbaga, combination ng podcast and travel. Yes. Pero, may mga travel vlogs pa din. If I'm not mistaken, is malamang napanood na nila. At kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo yung first vlog itong Vietnam trip. Okay. So, para lang magandang smooth transition. Anong topic natin ngayon? All about Vietnam. Siyempre naman. Nandito tayo. So, yun yung pag-usapan natin. And fresh pa sa aming pakiramdam ang Vietnam feels. Just like yung Iloilo na episode natin. Ginawa natin yun on our last day. Ng Iloilo. So, parang, alam mo, fresh pa lahat ng experiences na maikakwento. Iba kasi yung kwento sa vlog versus sa podcast na ganito Ito talagang kwentuhan lang. Wala rin kayo makikita mga b-rolls dito sa vlog yon. Ito talagang salita. Ano ba tawag doon? Storytelling ng nangyari. Tsaka dito yung more unfiltered thoughts para sa akin. Speaking of unfiltered thoughts, first thought or first impression sa Vietnam. Siguro first impression tayo, no? Pagdating dito, para siyang yung airport ng Vietnam, yung Tan Son Nhat. Parang naiya. Tandaan mo? Syempre naman. Parang naiya? Parang naiya natin. Same. O kaya parang naiya na combination ng Iloilo Airport. Kasi medyo maliit, no? Tapos international airport na nila yon. Mas malaki pa si Naiya Terminal 3 kasi lagi kami, guys. Mas malaki pa siya. Siguro, mas malapit sa 2? Terminal 2? 1. Mga ganon. Maliit lang, guys. Tapos, simple lang. Pagkalabas namin ng plane, konting steps lang, nagulat kami, immigration na. Oo, napatigil ako Napatigil ako mag-video kasi biglang may nakita ako. Cameras not allowed. Kasi bawal mag-shoot or picture and video sa immigration area. Pagkalampas namin doon sa pinto, immigration na pala. So, off kami ng camera bigla. So, yun. Ibig sabihin, maliit lang. And then, the immigration na, no? Pagdating namin doon, medyo kinakabahan kami. Kasi, balita ko, sobrang haba daw ng pila at tatagal ka daw doon. So, good thing, ang maganda naman doon sa na-experience namin, hindi naman super tagal. Hindi, ang bilis lang, to be honest, mabilis lang. Kasing tagal niya yung mga parang immigration ng Bali, yung Japan mabilis Pero sa Tokyo, medyo tumatagal na rin yung immigration. Parang gano'n yung na-experience ko, kaya sakto lang siya. Pero ang kinaiba naman niya sa Tokyo, haba kasi nilaka rin sa Tokyo Ito nga paglabas natin doon sa may pinto, 'di ba, plane, tas yung konting lakad papunta doon sa papasok ng airport. Pagkapasok doon, immigration na nga. Oo nga. 'Yun. So, hindi naman kami masyadong natagalan, which is good. So, hindi na rin kami kumuha nung fast track. Fast track. Actually, ang dami ko pinagtanungan yan. Kasi, di ba, ikaw rin nag-research kayo sa TikTok. Sabi nila, kailangan daw yun kasi sobrang tagal daw, ganon. Kaya, ayun, tinanong ko mismo yung mga content creator friends natin na Ho Chi Minh o nag-Vietnam, hindi naman sila kumuha. Kaya sabi ko, wag na lang. Let's take our chance. At tsaka, madaling araw tayo ang dating So, yun nga, buti na lang, hindi natin na-express yung sobrang haba. Kasi, alam ko, yung pinagpilaan natin, parang last tayo sa mga batch na nakapila doon. Then bilang hininto yung pila. Kinat yun parang mga 5 na lang or 6 yung pila na sobrang haba na bigla. So, wag na kayong magpatumpik-tumpik, wag na kayong
magdaldalan. Pagkadating nyo doon, dumiretso na kayo sa immigration. Huwag na kayo mag-CR. Pagkatapos na ng immigration kayo mag-CR kasi may chance na biglang humaba nga. Kasi nga pagtingin namin din sa likod, di ba medyo dumami na sila. Tapos yun, nakat pa yung pila kasi isasara na yung window. Dun, yung window na napagpilahan namin siguro, baka break time or whatever. Hindi, parang sabay-sabay. 3 sila eh. 1, 2, 3. Yung Basta sa sinara, dulo. no? O bigla lang sinara na. Hindi rin namin alam bakit. Ano na, cut off na. So, siguro kung kayo pipila sa immigration, doon kayo, dumiretso kayo sa pinakadulo. Pinakadulo. Oh, ayun, life hacks. Tapos paglabas, ito, Pilipinas feels din paglabas. Kasi may mga nagtatanong na, ay di pala nagtatanong, yung parang nag-aalok, SIM card. Ganon. Oo. Tapos, paglabas pa, taxi. Oh, taxi. Same grab, taxi fare. Galing, nagaya ko ba? Kaboses mo na sa... Paglabas nyo ng airport, ganun din. Di ba sa Pilipinas, ganun din. Marami nag-aalok na kung kailangan nyo ng car or ng SIM card, mga ganon. Partida, madaling araw pa yun. Dami no, dami tao, dami nag-aabang. Tapos, yung ATM is sira doon sa pinakamalapit sa loob ng Pilipinas airport. din, no? Oo nga eh. So, lumabas pa kami. Buti na lang may instruction naman. Kaya hindi kayo maliligaw. Kasi, yun yung parang fear ng iba eh. Baka wala daw yung mga English signs. Meron, madami. Oo. Oo nga no, madami kahit sa food. Ang dami. May pangalan ng food, yung mga mahirap banggitin like buncha, sample lang yon. Tapos may nakasulat kung ano siya. Kung anong English description or translation kung ano yung yung orderin nyo. Naalala ko yung buncha. Nakalagay lang dito, buncha. Nakalagay tapos ang English translation niya, rice vermelli with beef. Ang haba pala bigla. Description na. Hindi lang pala translation yung English. Description na para alam nyo kung ano orderin nyo. O di ba helpful? Sige, food. Hindi, doon muna tayo Tawid na tayo sa food. Hindi pa. Papunta na tayo sa hotel. Kasi, guys, may Grab dito. It's a big plus kung may Grab yung isang lugar para sa akin. Kasi, sa Japan, ang mahal ang taxi. Parang, hindi tayo masyado, parang once pa lang tayo nag-taxi. Oo, kasi parang 500 pesos, 8 minutes, nangyari sa atin noon. Mga ganon. 800 pesos. 800 yen. Ay, 800 yen. So, mga around 300 pesos pala. Pesos. Dito, from airport hanggang sa District 1, sa pinakadulo ng District 1 tayo, yung hotel natin, parang around 250 pesos lang. Parang from bahay namin to mall lang yun sa Pilipinas na medyo malapit lang yun na 250 na. Dito, medyo malayo na yun. At yung mga parang mga 10 minutes, 50 minutes na mga Grab. 66 pesos, guys. Grabe, may diba? 66 pa dito na Grab. Akalain mo yun. Wala. Ano nga, sabi ko sa'yo nung sinabi mong 66 lang yung Grab natin kahapon. Parang tricycle lang yun pag sa atin na dito Grab na. Oo, kaya nga Kaya nga siguro, sorry sa mga mag-aabang ng vlogs. Hindi namin natry yung mga habal-habal nila. Oo nga eh. Kasi parang convenient sa amin eh. Dalawa kami. Tapos 66 pesos, di ba? Paghabal, di ba, tag-isa pa tayo ng motor? Baka medyo ang bayad din doon, mga 10, 20,000 VND, edi... Much better mag-Grab na lang, no? Oo. Chill pa kami doon sa ano. Tas mura lang nga. Yun. Tapos, yung nga, ang personal experience ko dito, pinaka-best na na-experience ko dito sa Ho Chi Minh. Yung pinaka-best talaga, yung mga hotel like this. Yung mga hotel accommodation natin, grabe. Kumbaga, feels like home, feels like VIP tayo. Oo, grabe. Ito transparent lang kami Sponsored kasi itong mga napagstayan namin. Actually, that's a total of 5 nights. 5 days mo na. Sponsored siya, pero nakikita ko naman yung treatment nila sa iba, same lang. Same. As in, sobrang galang nila, sobrang parang feeling VIP talaga yung mga tao. Like, i-assist nila sa lahat ng ways. Hindi lang kami. So, nakikita namin yung iba rin. Ganon. So, yeah, tama ka. Isa sa best experience yung hotel dito. Kasi isa sa mga nahihirapan ako dito dati, nung nag-book tayo ng pa Ho Chi Minh, yung pagpili ng hotel. Kasi bago pa ito makuha yung sponsorship. May nabook na kasi guys si John bago pa kami ma-sponsoran ng hotel na hotel sa Agoda. Tapos kinancel lang namin kasi free cancellation and pay later naman yun. Oo. So
nahirapan ka kasi yung mga reviews pangit. Oo, yung mga reviews kasi dito, which is naiintindihan ko na kung bakit. Kasi, even doon sa hotel natin parang may maririnig ka ng pakonti-konti sa labas, na may ingay, di ba? Partida, wala pa tayo sa mga medyo parang bar na lugar Ang tahimik ng lugar namin So yung mga hotel na nakikita ko na malapit, for example, sa may kapihan, sa may inuman, sa may mga red light district, may red light district sila talagang maingay. Ang comment talaga, rinig na rinig mo yung mga ingay, tapos yung may mga cockroaches, mga ganon. So, kumbaga, alam mo yon, mukhang maganda yung nasa picture, mukhang maganda yung hotel, location, tapos makakabasa ka ng ganong reviews. Parang nade-demoralize ako siyang i-book. Even na medyo mataas na siya, kasi dito, para makakabook kayo ng mga 700 pesos lang na hotel. Guys, medyo okay yon based on reviews. Pero may mga i-upgrade mo pa para mas comfortable yung stay mo. Mga 1,000, 2,000, same. May mga ganong reviews. Kaya medyo nahihirapan ako na parang mag-book ng hotel unless magmamahal talaga. So buti na lang nagkaroon tayo ng opportunity or chance ma-sponsoran ng gantong kagandang hotel. So ang ganda ng first experience namin here in Ho Chi Minh, Vietnam. So we recommend kung may budget naman, medyo nasa more than average yung price nito Medyo mas mahal siya than yung mga sinasabi ni Jan na may mga tag 700, ganyan. Pero, kung may budget naman tapos gusto nyo ng comfy, try nyo na lang yung Kin Hotel kasi bago lang halos yung mga establishments or bago lang yung mga hotel nila, especially itong pinagsastayan namin today. Kaya, magiging mas sulit yung stay nyo. Dagdag ko lang kasi iba-iba tayo ng price range Pero kung ikaw nasa Pilipinas, nag-hotel, hindi ka na maninibago sa presyo ng hotel dito, guys. Halos same siya. For example, yung 5,000 pesos sa atin sa Pilipinas, yung 5,000 pesos dito, sobrang ganda na ng hotel. So in terms of price range, kaya naman natin, kaya naman ng mga Pinoy. Tapos mas kumbaga mas sulit pa. Kunyari, ang budget mo 5,000 sa Pilipinas. Yung 5,000 na yun dito, mas sulit. Kasi ganito kaganda na. Gets nyo ba? Parang ganon. So, yun. Tama ka. Best experience hotel. Isa yun sa favorite kong na-experience dito sa Vietnam. Next na favorite. So, punta tayo ngayon sa food. Food. So, and coffee. Sama ko na yun, food and drinks. Grabe ang kape dito. Isa sa mga nagustuhan kong kape is Vietnam. Mas masarap siya para sa akin kaysa sa Japan. Oo. Kulang ang aroma ng kape sa akin sa Japan. Oo, parang yung Japan, may tawid lang. Hindi nga ganun ka, ang kape sa Japan. Tapos ito pa, yung kape dito, nanununtok. Totoo pala yung sinasabi nila na ang lakas ng Vietnamese coffee, tapos masarap, ma-aroma. Yun, perfect. Ganun na ganun yung pakiramdam ng kape dito. Nung pagdating natin dito, madaling araw. Diba? Tapos, natulog na tayo sandali, then nag-vlog, picture-picture. Di ba bagsak na bagsak ako noon? Naka-isang coffee lang kasi ako noon if I'm not mistaken. Bago umalis ng Pilipinas? Hindi, dito. Nag-workshop coffee tayo. Di ba isang coffee lang? Parang na-energize ako buong araw na mag-vlog. Nung nawala yung visa, di ba bagsak na bagsak ako? At ako natulog, di ba? Tapos, kinabukasan, yun na yung natin activities, yung maraming kape. 4 na kape in one sitting. Oo. Hayop na yan. Hindi, nahirapan ako matulog nung gabing yun. Well, ganun nga talaga yung effect. Kasi isipin mo 4 na kape, tapos parang ininom natin within less than 2 hours. Oo. Kasi workshop yun guys nabook namin siya sa Klook. Tapos, dahil chill nga yung trip namin ngayong, yung itinerary na gusto namin dito sa Vietnam. So, kumuha kami ng coffee workshop. So, yung coffee workshop na yon 4 yung gagawin yung kape. And then, iinumin mo rin. Ikaw bahala kung ubusin mo, hindi. Pero almost ikaw yata naubos mo lahat. Ubos ko lahat. Ako may natira akong dalawang last na coffee. Hindi ko na siya inubos. Siguro kinalahati ko na lang. Kasi parang drunk na ako sa pakiramdam sa kape. Kasi nga within 2 hours or less than 2 hours, sipin nyo 4 na klase ng kape yung ininom namin. Hindi ako nagko-complain na masaya siya. Masaya siya kasi nalaman mo paano gumawa ng mga signature Vietnamese coffee. Tapos, masarap din talaga.
Kaya, ayun lang. Ang problema, pag naparami yung kape nyo, medyo parang lasing din yung feeling. Parang sabi ko nga dyan, naglalakad kami nun, going to Jollibee. Parang lutang yung feeling ko, ba't ganito? Yun yata yung tinatawag ni ate na you will be drunk sa Oo nga coffee. first time ko maranasan yun. Pero hindi siya yung pangit na drunk na parang drunk sa alcohol lang. Ano lang siya, parang lutang na ganyan. Parang literal, nakaangat yung ulo mo. Hindi ko ma-explain. Try nyo na lang kung gusto nyo malaman yung sinasabi ko. Magpakalasing kayo sa kape. Tapos yung mga food dito, wala siyang alat guys. Kaya yes. if kayo, Manila boy and girls Manila palette. Oo, nasanay sa alat, yung tipong ang definition ng kasarapan ay maalat. Nako, matabang dito. Matatabangan kayo sa food dito kung yun ang bet nyong food, yung mga maaalat. So, pero kung Ilo-Ilonians ka, feeling ko mabebet mo yung dito, yung food dito. Kasi siya, parang napapansin ko similar. Similar sila na medyo ma-herbs lang dito. Lagyan mo lang ng herbs yung mga Iloilo food. Ganon. Tapos, bet namin kasi nga, medyo naglaylo na kami sa maalat matagal na. Siguro kasi kaka-Japan. Isa pa yun, hindi naman maalat ang food dun. Umami nga So, yung food dito, nung natikman namin, alam namin na kapag yung dati siguro namin, yung dating kami, matatabangan kami kasi nga parang wala talagang alat Parang they don't put too much asin talaga. Parang tapos, wala talaga. Oo nga, parang wala. Even in Taiwan, sinabi rin namin yun na parang, naku, pag Manila palette, baka matabangan sila. Kasi nga, kung babalikan yung younger us, maalat kasi panlasa namin. Gusto namin yun maalat dati. Ngayon hindi na. So gusto namin yung ganitong ka-smooth lang na mga broth, ganitong ka-smooth lang or hindi ganun kaalat na mga, tawag doon? Mga food. Even yung lumpia kahapon, hindi maalat Masarap lang. Savory na may tamis. Kasi dito sa... may tamis, tama. Sa Saigon kasi, sa Ho Chi Minh, sila matamis dito. Yun, sabi rin yun ni ate sa coffee class. Talagang grabe daw silang maglagay ng condensed milk sa kape. Yun yung sugar nila yung condensed milk. Tapos may isang kasabay kami doon na German, di siya fan ng matamis. Sabi niya, yung na-try niya daw na egg coffee, sa Hanoi. Mas masarap sa Hanoi. Kasi yung ginawa naming egg coffee dun sa coffee class, medyo natamisan siya. Yun yung Ho Chi Minh version siguro, sabi ni ate, no? Kaya sabi niya, I like Hanoi egg coffee better kasi nga ang tamis daw sa Ho Chi Minh. Ewan, sabi yun Pero expect medyo matamis nga yung mga ibang nila dito. Mga ganun, mga coffee, ganyan. Tapos, even yung yung kape yung sa street lang, yung sa tabi-tabi. Ay, oo. 'Di ba, parang nagkape tayo doon, sumupo lang. Hindi man lang tayo pinapili kung anong coffee. 'Di ba kasi black, ikaw preferred mo black. Basta binigay na lang ni ate, tinimpla niya, ayan na. Hindi na kami pinapili. Tapos yun, may tamis talaga siya and automatic may, May milk. Siguro condensed yun, kaya may tamis. Para siyang Thai coffee na may condensed milk. May condensed din naman sa Thai. Mas madami. Tsaka lagyan mo pa ng coconut yung iba dito. Mahilig nga sila sa coconut flavor. Even yung lemonade nung isang araw. Sabi ko sa'yo parang coconut water yung ginamit. Tapos nilagyan ng lemon. Ganon. Yung mga drinks, ibang drinks dito. Tapos, ano ba? Sa street. Nako, ito, medyo Pilipinas feels for me. Kasi, although pero feeling ko mas marami ang motor sa Vietnam. Sobra. Tapos, yung sidewalk nila guys dito, parang Pilipinas din. Medyo mahirapan ka rin maglakad minsan kasi nakapark doon yung motor. Tapos, yung ibang vendors doon din nagtatayo ng mga ng mga paninda nila. Pati yung mga upuan na maliliit, doon ka nakakain or iinom ng drinks mo sa sidewalk lang. So, medyo gaganon-ganon ka minsan maglakad sa sa mga sidewalk nila. Yeah. Tapos medyo bako din. Bako. Hindi, yung nag-aangatan yung ibang tiles. Natatapilo kaya ako. Tapos, ano pa? Tapos minsan, hindi ko alam kung nag-i-spray ba sila sa umaga or umulan nun.
Daming patay na ipis. Oh, yung paglabas Sa namin paligid. ng hotel kanina, wala naman ipis sa loob ng hotel. Wala nga, ang ganda nga eh. Paglabas namin, as in sa tapat ng hotel, parang 10 ipis patay. Yun nga eh, kaya natatakot ako doon sa ibang mga hotel eh. May mga ganun eh. Baka no. Ayoko pa naman yan. Okay lang sa akin yung yung ipis Maliit? condo. Maliliit. Kumbaga, sige, ano na yun, sa iba pangit pa rin yun. Oo naman. Kumbaga, I can live with it. Okay. Pero pag medyo yung yung ipis na kanal, yung Yung malalaki. adult ipis. Ay nako, siguro mapapa-check out ako doon or tatawag ako. Please kill. Please bring bygone. Ganon. Kaya isa yun sa mga kinakatakot ko based on reviews. Kasi sa Bali, wala akong nakikita ng ganong reviews eh. So dito, maipis. Oo nga eh. Southeast Asian. Oo nga, no? Bakit Indonesia din naman Southeast? Ano yun nga, ito double. Double. Double Southeast. Tapos yung nga, doon sa food nga, dahil nabanggit mo na yung street, mga street vendor, para sa akin, yun yata yung pinakamasarap na nakainan ko, yung street food nila. Sa lahat ng nakain naming food. Dito, no? Sarap nga nun. Naku, abangan nyo yun sa vlog. Oo. Sobrang sarap nun. Parang, tapos ang mura. Mura, 20,000 BND. Mga 40 pesos naman sa 40 atin. pesos lang. Ang savory ng food na yun. Oo. Nakalimutan ko yung pangalan. Kasi ang hirap, medyo mahirap tandaan yung mga pangalan ng food nila, to be honest. I'm so sorry. Hindi ko Oo. maalala. Even lahat ang hirap tandaan dito. Ang mga street. Oo, pati sabi sa amin ni ate doon sa workshop na coffee, iba-iba yung intonation din. Kaya pala yung yung O nila, may parang may nakakalawit na gano'n o kaya may gano'n. May kalawit. Basta may mga parang may... May extra something sa ibabaw ng letter. Oo, ano So, yun? ano siya? Pili ko intonation yun eh. Kasi iba daw yung meaning ng Iba-iba daw yun. So, kaya nalilito ako. Hindi ko nga alam kung tama yung sinasabi ko na kamunya. Kasi baka iba pala yung meaning pag kamunya. Sabi niya yun, parang diniretso na kami na pag iba yung intonation ng pagkakabanggit mo, iba na meaning. So, minsan hindi na lang kami nagtatry ng thank you in Vietnamese kasi baka mali eh. So, English na lang. Thank you. Ganon. At marunong sila. Marunong mag-English ng mga tao dito. Halos lahat. Even yung street vendor na sa bagay, hindi naman kami masyado nag-usap nun, pero turo-turo lang. Kumbaga parang Gets na nila. Siguro sanay na rin sila sa foreigner. Ang dami din eh. Oo. Parang naging tourist-friendly naman yung Vietnam for me. Sobra. Inggit na inggit ako. Pumunta kami isang araw sa subway nila. Diyos ko, ang ganda. Parang Japan na, no? Oo. Hindi kami nag-try nung train kasi malapit lang yung pupuntahan namin. For out of curiosity, bumaba lang kami doon sa subway. Tapos na-amaze kami. Ang ganda. Parang naka-aircon pa nga. Kasi mas malamig pa doon sa babae. Kung hindi nakurakot yung pera doon sa Makati subway, yun sana yun eh. Ganda. Pwede pala yun. Sabi, pwede palang ganito. Bakit wala tayong ganito hanggang ngayon? As in, parang mamamatay sa inggit yung feeling ko nun. Ang ganda kasi. Tapos, parang pinattern pa nila sa Japan, which is favorite nating puntahan. Yung ang linis, ang luwag, tas yung convenient yung ticketing system, tas may machines na dyan. Tapos even yung kulay yellow na pang blind people, mayroon sila para may guide yung mga bulag. Di ba? Tapos ma-assist. Oo nga, ma-assist sila dito. Oo. Fairness. Grabe. Kumbaga, okay naman lahat ng naging experience namin dito. Yung worst lang, yung worst muna, binagyo kami sa isang activity na nagkasakit siya. Oo. Ako kahapon buong magdamag para akong lalagnatin. Kung wala lang akong bio-flu nadala, siguro nakahiga pa rin ako ngayon, bedridden na. Hindi, promise, as in, na yun, on-off na lagnat na yung pakiramdam ko kasi nga umulan. As in, hindi nga ulan, parang bagyo nga. Bagyo nga, nasa tour bus kami. Tapos may kita niyo sa vlog. Pinili pa natin yung tour bus sa taas, yung walang bubong. Gago rin tayo eh. Hindi, kasi wala na rin pwesto sa baba eh. Tatayo. Pwede gaganon-ganon tayo noon. So, wala, tapos na yun. Pinili namin dun pa rin sa taas. Tapos naka-raincoat. Raincoat, pati sakat. Sakat. Oo. Kaso, ayun, syempre nalamigan pa rin siguro. Kaya ayun, nagkaubo ko. Tapos, nilagnat ng konti. Yeah. Naagapan naman ng bio-flu. Tapos, yung pinaka-worst na na-experience namin dito, yung scam.
Na-scam kami. Yung linis sapatos scam. Yes. As in, guys, mag-ingat kayo. Parang siguro kaya to be honest, yung experience ko dito parang sakto lang dahil doon kasi hindi na ako makapag-converse sa locals kasi niisip ko na agad na ay baka scam to. Kasi for example, sa Japan, may lumapit sa aking lolo, nagkausap kami, di ba? Okay. Okay yung conversation namin. Wala naman nangyari. Pati yung ibang mga minsan may makakausap, di ba? Dito kasi, hindi ko na nga siya kinausap kasi alam ko mag-aalok eh. Mag-aalok nung maglilinis sa sapatos, sinasabi namin, no. Tapos si Loko-Loko, biglang umupo, tapos linis yung yung Crocs ko na may bula. Kung papatigilin ko, may bula yung Crocs ko, di ba? O baka kung ano pang gawin sa akin, na baka, alam mo yun, maangas eh. Mga ganon. So, edi pinabayaan ko, tapos sabi ko, okay lang. 50,000 VND lang ang ibibigay ko para galante ako. Putik yan, ang sinisingil sa akin, 250,000, which is 500 pesos. Hindi naman ganun kaganda yung linis. Yeah. Minadali lang. Nakaka-pikon kasi nga. At saka scam talaga siya. Oo. Kasi nag-iba yung demeanor niya eh. Nung naniningil na siya versus dun sa nililinis niya na ang bait-bait niya, tinatanong pa niya, where are you from? Oo. What's your name? You're beautiful. May ganun pa eh. No? Alam mo sanay siya. And then nung singilan na, nung binanggit niya na yung magkano. 250 daw? Oo, namahalan ako eh. Sabi ko, that's too much. No, that's wrong. We have no money. Sabi ko, we have no money. We don't have money that big. Ganyan. Sabi ko, tapos, nag-iba yung demeanor. So, parang may konting takot na rin sa amin. Kasi malay mo, may panaksak siya dun sa lalaki. Yung mga naisip ko na paano kung hampasin tayo or yung phone ko hablutin tas wala, mas masaklap yun sa akin. Nandun lahat ng trabaho sa phone or yung DJI. Tapos kaya ayun, parang sabi na lang namin, sige bigay na pero babaan. Sasabi namin, we can only give 100 lang sabi ko una. BND. Padagdag pa siya, naging 150 no. Una sabi ng 100, 200 daw. Kaya naging 150. So naghagel-hagel. Oo, sanay siya. So parang ang nangyari, nauwi sa 150,000 VND, that's 300 pesos. So siguro thankful na lang din na ganun kaliit lang naman yung na-scam sa atin, 300 pesos. Yeah. Kumbaga, barya naman yun. But then yung feeling is parang nagstay na sa amin na. Yun nga, sabi ni John. Kasi siya yung mas kumakausap talaga sa locals and yung mga nagtatanong ng, kunyari basta mas ikaw yung nag-a-approach. Tsaka minsan nga, nagpapatawa pa nga ako sa kanila eh. Pinapatawa ko pa nga. Ngayon, nabawasan yung pagiging niya tuloy. Parang naging guarded ako. Naging guarded ako talaga. Pero syempre, hindi naman lahat yan is maganda pa rin naman generally, yung naranasan namin with the locals dito, yung isang-isang yun lang talaga. Yes. Ang medyo tumatak and parang nakikita lang kasi namin sa socials na may mga scam daw sa Vietnam and apparently and eventually naranasan pala namin ganyan. And buti na lang 300 pesos lang naman. Oo nga eh. Yun. So guys, ayun nga, alam ko mabibitin kayo dito sa usapan natin. Lahat naman yan is marirelease sa vlogs niya. Tapos pero vlog na yun talaga. Vlog talaga. Hindi ganitong parang usap-usap lang tayo. At least, di ba, mas may experience nila. Sa bagay. Kung mas bet nyo yun. Actually, ang ganda nga sabi nung isa, di ba, na nag-comment, bet niya yung parang tuk-tuk-tuk. Di ba, narinig yun? Ewan ko kung naririnig yun So, minsan may mas masahol pa daw yung ibang hotels. Oo. Ito kasi bago baka may ginagawa niya. So, yun. Yung mga ibang, yung sabi niya, nung nag-comment, gusto niya yung combination ng ganito, nag-travel podcast tsaka travel vlogs. Kaya, ayun, para maganda rin yung may kwentuhan tayo, tapos makikita niyo yung mismong experiences namin sa vlogs. Kaya, follow kayo or subscribe na kayo dito sa aming channel. And sa iba pa naming channels kasi sa mga sa mga IG, Facebook, doon naman yung mga reels. So, yung mga unfiltered thoughts talaga dito tayo sa podcast. Okay? Tapos yung mga guides, follow nyo ako kasi minsan may mga travel guides na sa aking YouTube channel. So yun guys. Feeling ko kulang pa to about Vietnam. Marami pa kaming masasabi even first time pa lang namin. Dahil
kami, mahilig kaming experience talaga, tapos talagang pag-uusapan natin, ano ba ang mga magandang nangyari, mga pangit, ganyan. So, follow along. See you again next time. Thank you for listening. Don't forget to use our codes para makatipid kayo sa next gala. Thank you! Bye! Bye!